Ka-Coffee, sa kabila ng mga issue na ibinato dito kay Vice President Sara Duterte nitong 2023, particular po dito sa naging paggastos ng 125 billion pesos na confidential funds, kasi na-question siya dyan eh. Bakit in a few days naubos itong 125 billion? Meron pong mensahe ang kasalukuyang pangalawang Pangulo at nangangako po siya na mas magiging tapat po siya o magiging tapat siya ngayong taon. Ano kaya ang ibig sabihin na ito? Sige, basahin natin ito. Ipagpapatuloy niya ang honest service, tapat na serbisyo, honest na serbisyo, ka-Coffee, ang kanyang mensahe para sa 2024. Continued honest service in 2024. Ibig sabihin, tapat na ngayon at ipagpapatuloy pa po sa 2024. Yan yung kanyang mensahe dito. Sige, basahin natin itong pahayag na ito o yung balitang ito ng Manila Bulletin patungkol po sa New Year's message ni Vice President Sara Duterte. She hopes Filipinos will have renewed hope in the coming year as she vowed her continued honest service to the public in 2024. Yan. Sa mga nagdududa po kay VP Sara, nangangako po siya na ipagpapatuloy niya ang pagiging tapat pagsapit ngayong 2024. Actually, hindi pagsapit. January 1 na pala, 2024 na. Duterte said this in a Filipino spent the last hours of 2023 on Sunday, December 31. Sa kanya pong message sa New Year, Vice President hoped that Filipino would greet 2024 with a positive and progressive outlook as she looked back on the colorful 2023. Oh, nag-iba kulay talaga yung naging 2023, no? Lalo na itong last quarter ng 2023, second at last quarter. Kasi budget season yan, no? Na isa po sa mga government agencies na nagisa ng mga mambabata sa Department of Education at ganoon din po ang Office of the Vice President dahil hindi po sila tinantanan dito sa paggamit ng confidential funds. Sa pagtatapos ng taong 2023, nais kong salubungin natin ang bagong taong 2024 na may positibo at progresibong pananaw sa buhay para sa ating magandang kinabukasan bilang mga Pilipino. Yan po yung mensahe ni VP Sara. Ang taong 2023 ay isang makulay na taon para sa ating bansa at pati na rin sa buong mundo. Maraming istorya ng tagumpay, pagsubok at pag-asa. Ngunit bilang isang Pilipino, tayo ay nananatiling malakas at matatag. Alinsunod po itong matatag na ito sa battle cry, no, ng Department of Education, itong di ba, matatag curriculum, no? Yan yung mga linyahan ni VP Sara, yung paggamit ng salitang matatag. Kaya naman ang ating pananaw sa kinabukasan ay mananatiling malinaw na patuloy tayo maghahatid ng serbisyong tapat. Ayan, sa mga nagdududa, nangangako po ang pangalawang Pangulo na maglilingkod ng tapat, ipagpapatuloy yung kanyang paglilingkod ng tapat. Patuloy nating paiigtingin ang ating hangarin para sa kapayapaan at kaginhawaan ng bawat pamilyang Pilipino. Hindi kailanman tayo magpapadaig sa anumang pagsubok na darating. Ayan, sa mga banta, sa mga balakid, hindi po magtatagumpay ang kay VP Sara dahil hindi daw po sila magpapadaig sa mga balakid na yan. Vice President Duterte hoped Filipinos would greet the new year with hope and determination to improve everyone's lives. Hangad ko sa pagsapit ng bagong taon, ang bawat isa sa atin ay magkaroon ng panibagong pag-asa, lakas at matibay na determinasyon na magsubikap at magkaisa para sa ikabubuti ng bawat Pilipino. Kasama ang aking buong pamilya, ako ay nagdarasal na ang bawat isa sa inyo ay magkaroon ng mapayapa, ligtas at maligayang pagdiriwang ng bagong taon. Yan po yung New Year's message ng ating pangalawang Pangulo. At ang pinaka-highlight dito, ka-Coffee, ay ipagpapatuloy niya ang paglilingkod ng tapat. Yan, kasi ginagawa niya naman ngayon yan base sa pagbasa natin sa statement na ito. Ipagpapatuloy lang po yan. Loring mamawag ba kasi VP? Total, di naman siya tatakbo next election. Ano ba ibig sabihin yan? Parang putol ito. Ma'am Loring mamawag. May previous message pa yan na statement. Ngayon ko lang narinig na feng shui master na pala itong si Roque. Nagulat din ako sa kanyang feng shui analysis eh. Tama kayo lahat. Positive vibes lang. Kay Judy Batan. Good evening po, ka-Coffee. Happy New Year po sa inyo. Hello po sa inyo. Ay, Mami Shelly D. Nandiyan po sa Estados Unidos. Ang mga supporters ni PBBM ay dalawa. Una, yung loyalista na the like of us na mula pa kay Apulakay. Yung pangalawa ay mga Marcos supporter na naliwanagan at nakakilala ng katotohanan. Valid, Ma'am Michelle G, no? Kay Marites, Sabado, oy, mahalin natin ang Pilipinas, hindi China, Madam Vice President. Actually, nagiging divisive ang itong China eh.
nagkakahati-hati ang mga Pilipino dahil sa aggression, dahil sa panggigipit ng China sa mga mangingisda. Siyempre, nahahati rin kasi yung opinion. Yung iba, pro-China, yung iba naman, itutol sa ginagawa ng China. Sino magdidesisyon dyan kung anong tama? Walang iba, kundi ang ating konstitusyon. Nakasaad sa ating konstitusyon na protektahan ang ating teritoryo. At ang sinasabi ng international law, teritoryo natin yung West Philippine Sea. Di ba? Malinaw yan. Kung ano man ang ginagawa ng China dyan, kung ano man ang pambubuli na ginagawa ng China sa mga Pilipino, ilabag yan sa karapatan nating mga Pilipino dahil teritoryo natin yan. Kaya apektado. Kung ikaw ay supporter ng China, kung kinukundinan nyo itong pambubuli ng China, abay tataas talaga ang kilay ng mga tao sa inyo. Kumana na naman si Roque ha, kaya hindi nanalo sa pagkasenador, sabi ni General Luna. Gilroy Tenaha, kay Carby Nicolas Mercado, kay J.O. Arbis, J.R. Pipito Magallanes, Annie Ram na sa Facebook. Nakikinig po sa atin. Happy viewing po sa inyo. Ka-coffee ha, kung nasa Facebook po kayo at baka hindi pa kayo naka-follow no, sa ating Facebook page. Yan, click lang po ka-coffee ang follow at i-click lang po ang like kung kayo naman din nasa Facebook din at subscribe naman po kung kayo nasa YouTube. Mel Warren, ka-coffee, shoutout po sa inyo. Mga leche kayo. Sino ba may gusto sa China, kaibigan ng China, di tayo pasakop. Fake news ka, 32 million kami. Huwag kang manira. Sabi ni Romulo Lorica. Yan, ginagalit siya si Sir Romulo dito eh. Loto pro China daw, sabi ni Maria Emalin. Yap. Anselma Candaroma. Good evening po sa inyo. Kay Lakay Fax. Divided tayong lahat mga kababayan. Dapat na talagang mag-unite tayong lahat. Charter change din ang isa sa magpapabago sa Pilipinas. Definitely, malaking pagbabago talaga sa political landscape, sa economic landscape ng Pilipinas once ay patupad po itong pagbabago sa ating saligang batas. Given naman yan ka-coffee, no? Kasi marami ang pagbabago talaga. Imagine, last time na nagkaroon tayo niya, 1987 pa, ilang taon na po ang nakalilipas. So, over 30 years na hindi po nagagalaw itong ating saligang batas o itong ating konstitusyon. So, malaking pagbabago yan,